Napakadali po sa ating pandinig ang unawain at tanggapin na ang ating pong Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng biyaya, Diyos ng pagpapala, no? Diyos ng pag-iingat, Diyos ng kalakasan, Diyos ng pagpapatawad. Lahat ng mga mabubuting bagay ay masarap sa pandinig. Amen po ba? No? And if we go to the other side na pagkilala sa ating Panginoon, madalas na neglect natin na ang Diyos is also a God of wrath. Ang Diyos ay Diyos ng puot. Ang Diyos ay Diyos ng jealousy. No? Ang Diyos ay Diyos ng destruction. Do you believe that, church? If He is the God of restoration, He is also a God of destruction. If He is a God of life, He is also the God of death. If He is a life giver, He is also a life taker. Amen? Pero mas madalas, ginagawa po natin na selective ang pagkilala at pagtanggap sa Diyos na ating pong sinasamba. We are often, mas madalas po ay nandun tayo nakakiling sa mga bagay na parang sa ating pandinig ay favorable. Amen po ba? Gusto natin yung God of blessing, ayaw po natin yung God of curse. Amen? Gusto natin yung God who forgives, ayaw po natin yung God who hates. Amen? But it's all God. What makes God different from us na nagpiprevent sa atin to become hateful, hindi tayo pwedeng maging unforgiving, hindi tayo pwedeng maging jealous, hindi tayo pwedeng maging hateful, hindi tayo pwedeng maging envious, no? It's because in the absence of holiness, no? Nandoon po yung pagiging impartial, no? Nandoon po yung pagiging fallen natin, mga kapatid. Samantalang in comparison sa Panginoon, when God hates, pakinggan niyo po ito, when God hates, ito po ay may kinalaman sa kanyang holiness. He hates sin. Amen po ba? When God judges, ito po ay may kinalaman sa kanyang holiness. At wala pong ibang standard ng paghuhusga kung hindi ang kanyang kabanalan. So, when God hates, it is not apart from His holiness. When God is showing yung kanya pong wrath, yung kanyang puot, yung kanyang destructive side, mga kapatid, hindi po yun hiwalay sa kanyang kabanalan. Naka-anchor po yun, nakadikit po yun. Amen? No? Yan po ang nagsiset apart sa Diyos sa atin. Kaya po, mahalaga na meron po tayong tamang konteksto kapag sinabi po natin God is wrath. No? Hindi po yun in the absence of grace, hindi po yun in the absence of holiness. Doon po yun naka-anchor. Amen? Dito po sa ating binasa, ito po ang pagkakataon na kung saan ang mga Israelites ay naglakbay sa disyerto mula po sa lupain ng Egypt. And the journey na supposedly ay mag-take lamang ng 40 days, ay inabot po sila ng 40 years. No? Excuse me po. 40 years for the reason na bago po sila dumating doon po sa promised land, they have to be tested. Their character should be refined. Alam niyo po ba yon? Na ang bawat isa, even now, ay dumadaan po sa refinement. No? Tinu-tune in po tayo ng ating pong Panginoon. And we have to be tested in order to be refined. No? Sabi mo sa katabi mo, kailangan subok ka. Paano po nasusubok si Manny Pacquiao na siya ay matibay at mahusay na boxer? Kinakailangan muna niyang pagsusuntukin. Di ba? Kailangan muna yung kanyang six packs, no, ay pinaghahampas ng, ano ba tawag doon, arnes, no? Nakikita niyo ba yung kanyang training?
Kinakailangan muna niya magdaan ng napakaraming extensive training, kapatid, and kasama doon yung kinakailangan niyang masuntok, no, kinakailangan niyang magulpi para siya po ay tumibay. Amen? Pakisabi mo nga sa katabi mo, gulpihin kaya kita. Tingnan natin kung titibay pa talaga, no? We have to be crushed, no? Para sila po ay mahubog, tayo po ay mahubog, mga kapatid. So, the Israelites have to be tested for 40 years, mga kapatid. And in their journey, dito po nakita, napakarami pong kinakailangang ayusin. Ito po ang structure ng ating talata. Verse 1, ang puot ng Diyos ay nagningas, no? Ibig sabihin po, nasindihan, na-provoke ang Panginoon dahil po ang mga Israelites ay nagko-complain. Sabi ito, and the people complained in the hearing of the Lord about their misfortunes. And when the Lord heard it, His anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed some outlying parts of the camp. Imagine niyo po, no? The purpose, ang intensyon ng Diyos ay dalhin sila mula sa Egypt, sa land of slavery. Alam niyo po yung picture ng Egypt, nakikita niyo sino yung nanonood ng mga pagmahal na araw, 'di ba? Yung the book of the Bible, 'di ba? Sa panahon ni Moises, no? So, 'di ba nakikita natin doon yung nilalatigo sila. Okay? Yung iba po kasi ang konteksto ng slavery sa panahon nila, mga kapatid, hindi nila pag-aari ang kanilang buhay. Okay? So, the Pharaoh can kill them anytime. Their masters can kill them anytime. Okay? So, the plan of God, ito po yung intention ng Diyos, ay gawin silang isang bansa, dalhin sila sa promised land, sabi doon, flowing with milk and honey. Di ba napakaganda? So, nilabas sila ng Panginoon, niligtas sila ng Panginoon, they even witnessed, no, yung pong miracles, signs and wonders, grabe, hinati yung dagat, no, the 10 plagues in Egypt, they witnessed great miracles. Pero sila po yung nagutom, sila po ay nagreklamo. Okay? Alam niyo po ba, in the scripture, ang isa sa karakter na pinakaayaw ng Diyos ay yung pagiging ungrateful. At ang pagiging reklamador. Sabi mo sa katabi mo, laka. Maging honest po tayo. Sino po dito yung panay reklamo sa buhay? Bayan! Ang taas ng kuryente! Pambihira mga 4-piece yan. Kami pala bumubuhay sa kanila. Ano ba naman yan, Lord? Akala ko ba anak mo kami? No? Parang kayo to eh. No? Sabi mo sa atin mo, reklamador ka ba? Ikaw yata to eh. No? Nagreklamo. Nagreklamo sila, mga kapatid. Bakit? Ano ba yan? Puro mana na lang. Ganito na lang ba yung ating kakainin? No? Reklamo sila ng reklamo at narinig ng Diyos. Kaya alam niyo po, every time nagreklamo ka, naririnig ng Lord yan. Di ba? Maganda ka naman. Nagre-reklamo ka pa din. Ano ba naman tong kilay ko, Lord? Pati ba naman kilay? Problema mo? No? May bahay ka naman. Ano ba naman tong bubong ko, Lord? Puro tulo na lang. No? Samantalang yung iba, walang bahay. Amen? Malakas ka naman. Pero panay ka reklamo, ano ba naman itong bilbil ko, Lord? 3 tupi na. Buti ka nga may bilbil. Yung iba, tuyot-tuyot na. No? Lahat na lang ng bagay, nireklamo mo, kapatid. Meron ba kayong kilalang ganon? Di ba? Ano po sa pandinig niyo, parang araw-araw sa buhay niya, lalo na't araw-araw mo siyang kasama, panay reklamo. Mga nanay, Happy Mother's Day. Sino dito yung anak ninyo panereklamo kapag ang ulam ay itlog na naman, nay? Alam mo yung effort kang mag-isip dahil yung budget, di ba? Budgetarian tayo eh. No? Tapos nagre-reklamo. Oh, di ba? Relate na relate kayo. No?
Ano po sa pakiramdam na meron kayong kasama sa bahay, reklamador? Ako po kasi, kahit anong ulam, titirahin ko po, kapatid. Minsan pa nga, kahit may ulam, pag hindi ko trip kumain ng ulam, okay na sa akin yung kanin at kape. Nababad trip ako pag yung mga kapatid ko, may hipon, ayaw kumain. May paksiw na ayaw kumain. No? Sabi ko nga, arte nyo, wala pa nga kayong trabaho, nag-iinarte na kayo. Ha? Nagagalit ako, naiinis ako, mga kapatid. Alam niyo po, ganun din pala ang Diyos. May pagkain na kayo, reklamo pa rin. No? Nagagalit po ang Panginoon. What happened? Sabi po rito, God's anger burned among them and consumed some outlying parts of the camp. Yung mga nasa gilid-gilid. Hindi ko alam kung nasa gilid yung nagreklamo, no? Or nasa gitna. Nadamay lang yung nasa gilid. Sabi, unahin muna natin ito nasa gilid para mas madali. No? So, nagalit, na-provoke ang anger ng Panginoon, kapatid. The God who protects them from Egypt. The God who covered them, no, of pillars of cloud. No? Nung sila po ay hinahabol na ng Egyptians, ng chariots, ano pong ginawa ng Lord? Kinover sila ng fire. No, hindi po makalusot-lusot ang Egyptians. Fire, no, haliging apoy ang nag-ingat sa kanila habang nasa harapan ay haliging ulap. To protect them. Imagine niyo po, no? The very same God that protected them from the enemy is the same God that destroyed them. Why? Because of complaints. Kaya hindi po uubra sa isang Kristiyano na ang karakter ay reklamador. Mapalad tayo, kapatid, dahil we are living in God's grace. We are living in the mercy through the blood of Jesus Christ. But the point is, remember that in the grace of God, kasama po doon yung kanya pong judgment. Kasama po doon yung kanyang holiness. So even though we are covered by mercy, we are covered by grace, mga kapatid, remember that there will be a time that the judgment of God will fall upon us. Amen po ba? And kung hindi tayo magbago mula sa pagiging reklamador, from the time na tayo piniligtas ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan, reklamador ka pa din, remember that the discipline of God might befall, maaring dumating sa buhay mo, kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Kung ikaw man ay panay reklamo sa buhay, panay kadaig sa Panginoon, araw-araw na lang, kapatid, matuto ka. God will not tolerate rebellious hearts. God will not tolerate ungratefulness. Amen po ba? Hindi uso yan. Sa mga anak ng Diyos, we should not be ungrateful. Ang dami mo nirereklamo. Hindi mo nakikita, ang dami mong pagpapala na natanggap mula sa Panginoon. You know what? Being ungrateful is not really not having. You have. You have what you have because God has blessed you. You have your family, you have your health, you have your home. Amen po ba? Being ungrateful is not having. It is not having the heart of thankfulness. It's a condition of the heart, mga kapatid. Amen po ba? Yung bang hindi ka aware na ang mga bagay na meron ka ay dapat mo palang ipagpasalamat. Sa halip nakatuon ka sa mga bagay na tingin mo ay pahirap sa'yo at nakafocus ka doon na ma-magnify mo yon, nagtutulak sa'yo para maging reklamador ka. Ang tawag po doon, ingrato. Amen po? And God will never tolerate an ungrateful heart. Verse 2 to 3, Moses interceded for the people, no? So, na-consume, no? Na-destroy ng Panginoon yung bahagi po ng kanilang camp. Pag sinabi pong bahagi ng camp, ibig sabihin yung community, yung area na kanila pong pinapanahanan pansamantala. No? Nag-build po sila doon ng mga tent. Okay? So, na-destroy portion of the camp,
Then ang ginawa po ni Moses, he cried out, no? He plead, no? He interceded. Sabi niya, and Moses prayed to the Lord, and the fire died down. No? So the name of that place was called Taberah, because the fire of the Lord burned among them. Imagine niyo po yung buhay ni Moses, no? 1 versus 3 million. 3 million men. Wala pa po yung women, wala pa po yung children. Sabihin na po natin, by culture, ang isang tatay o isang lalaki may asawang 2, 3, 4, okay? Tapos may anak silang tig 10, 12, 15. Imagine niyo po gaano kadami yon. And si Moses pong mag-isa. Lahat ng iyon, sabi po dito sa Bible, ay nagre-reklamo. Siguro po kung ikaw si Moses, talagang maririndi ka din no? Pero alam niyo po, yung trabaho ng Moses na ito bilang prophet, bilang leader, bilang pastor, bilang tagapanguna ng Israel, mga kapatid, no, ang puot ng Diyos ay bumuhos na sa mga reklamador. Alam niyo po ang ginawa niya? Nag-intercede siya. Lord, parang awa mo na, itigil mo na po. Lord, patawarin mo na po. No? At alam niyo po, nag-die down po yung anger ng Panginoon. That's the role of leadership. The role of leadership is to defend, to bring the people to God. And kapag ka ang Diyos ay nagagalit na, alam niyo po, ikaw yung mag-mediate. Ikaw yung maging middleman. Ikaw yung makikiusap. No? Yung po yung trabaho namin mga pastor, luhod ng luhod, pray ng pray. Lord, patawarin mo na po si ganito. Napakasungit talaga yan. Ganun talaga Lord, forgive mo na si brother, si sister. We are praying, Panginoon. No? Mangusap po kayo sa Kanya. Yung po ang trabaho mga pastors, leaders, and workers in the church. If you are a servant of God, if you are a Christian, you are representing your family before the Lord. And your job is to middle. Ikaw po ang pumagitna, ang magdala sa iyong pamilya sa Panginoon. Amen po ba? And when your family, when your relatives are doing something against the will of the Lord, it is your job to pray for them. Hello? It is not just for the pastors, it is not just for the leaders in the ministry, it is for everyone who believes in the Lord. Amen po ba? That everyone who believes in the Lord should pray on behalf of the relatives, on behalf of the family. Kasi alam niyo po ba, meron pong tinatawag na generational curse. Kapag ang iyong pamilya, kapag ang iyong kamag-anakan, ang iyong mga relatives ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang saya po na salita ng Panginoon, He will visit the iniquity from 3rd generation down to the 4th. Amen po ba? That's what we call generational curse or curse. Kapag sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. And if you are, pakinggan niyo po ito, kung ikaw ang mananampalataya sa inyong pamilya, it is your job to represent your family before the Lord, to intercede, to pray for them, to say, Lord, break this curse. Lord, itigil mo na po, Panginoon, ang pagpaparusa. No? It is your job, kapatid. Verse 4 to 10. Ito po ang main problem, no? Sabi po rito sa 4, now the rabble, ang rabble po ay tumutukoy sa grupo na magugulo. Grupo na mga reklamador. Grupo ng mga taong hindi marunong magpasalamat. Grupo ng mga tao na nagkokos ng trouble. Okay? The rabble that was among them had a strong craving. Sila po pala yung matindi ang pagnanasa sa karne. Okay? And the people of Israel also wept again and said again and again and again, complaining na naman. Okay? And said, oh, that we had meat to eat. We remember that fish we ate in Egypt that cost nothing. The cucumbers, no? Yung patola. Okay? The melons, the leeks, akalain mo pati sibuyas at ang bawang naalala pa. Buti pa sa Egypt may bawang. No?
Pag kumakain kami ng pritong mani, talagang hinahanap namin ang bawang. Buti pa sa Egypt meron. Dito, ano ba naman yan? Puro mana na lang. Alam niyo po yung mana, dinescribe po dito, taliwas po ito sa natutunan ko noon sa Sunday School na pagkagising nila sa umaga, dadampot na lang sila ng mana, kakainin. No? Ang sabi po rito, ang mana ay maihahalin tulad siya sa binhi. Okay? Binhi ng coriander, okay, na ang itsura, pag tinignan mo siya ay parang kamangyan. Okay? Na every morning, kasabay po ng mga hamog, okay, ay lumalabas po itong mana. At ang gagawin po nila ay pupulutin nila, kanila pong dudurugin, at i-bake. No? So, ibig sabihin po mga kapatid, hindi po ito ready to eat. Okay? Na dadampot, hindi po gano'n. Lulutuin po nila, kakainin. Sabi dito, para po siyang cake na mayroong honey. Masarap siya. Nalasahan niyo na ba yung gardenia na mayroong flavor ng pasas? Okay? Manamis-tamis. Okay? Masarap siya, kapatid. Kaya lang, sino po dito yung pagpaulit-ulit nyo ng kinakain? No, di ba? You feel? Sabi na, I feel ya. Okay? Sabi na iba, pag paulit-ulit na manok, magkakabalahibo, lilipad na tayo. Di ba? Kasi puro manok na lang, mga kapatid. O, di ba? Reklamador talaga tayo. No? Ano ba yan? Puro manok na lang. Ano bang handa ni Pastor Rosalie mamaya? Ano ba yan? Sinigang na naman. Ganon tayo, mga kapatid. Okay? So, nagreklamo sila kasi talagang naalala po nila ang karne, naalala po nila ang sibuyas, naalala po nila ang melon, pati yung, patola? Pipino! No, naalala pa pati pipino, mga kapatid. And, muntik na namang magalit, or nagalit na naman si Lord. Okay? Again, verse 11 to 15, nakiusap na naman si Moses. But this time, ang kanyang pakiusap ay hindi na po para wag magalit ang Diyos. Ang pakiusap niya, Lord, patayin mo na lang kaya ako. Naranasan mo na ba yung pastor? Ha? Naranasan mo na? Kanino kaya yun? Sobrang tigas ang ulo ng member. Sabi ng pastor, Lord, patayin mo na lang kaya ako. Ayoko na sa ministry. Ayoko na dito, grabe. Mga anak ko ba yung mga yan? Ako ba nagluwal na sa mga yan? Na lahat ng problema nila, kailangan akong pumasan? Di ba? No, bilang pastor, parang gusto sabihin ni Moses, ano ba kinalaman ko sa mga yan? No? Samantalang nagsusugal ako ng tupa, tinawag-tawag mo ko para suguin sa kanila. No? Sarap-sarap ng buhay ko dun. No? Amen po ba? No, parang yung ating mga pastor, ang sarap ng buhay ni Pastor Boy. No? Meron pong 2-story house. Diba? Gigising sa umaga, kape-kape lang. No? Sarap ng buhay, no? Sarap ng buhay ni Pastora Rosalie. Manager sa Mercury Drugstore. No? Ang sarap ng buhay ng ating mga pastor, meron pong engineer. Meron pong mga meron pong mga nasa managerial positions, mga kapatid. Pero bakit po pinipili na maglingkod sa ministry? Pastor Herman, ang sarap ng buhay sa abroad. Pero tinawag ng Panginoon. And bago po tayo magkaroon ng unification, mga kapatid, alam niyo po ba that Pastor Herman was receiving, if I'm not mistaken, 200 pesos weekly as allowance. Back then, nung ako po yung nag-start sa pagpapastor, mga kapatid, I was the first, na-share ko na po tayo sa inyo, the first few years ng aking pong pag-ministry, ang aking pong nare-receive was 35 pesos. Nandiyan po si Jessica, alam niya yan. Alam ng aking mother, alam ng mga kapatiran sa Pitsayan, I received 35 pesos in the ministry. Saan makakarating ang 35 pesos? Hello? But we continued, we persevered in the ministry, mga kapatid, even during the time of COVID.
Amen po ba? Meron sa wala, nagpapatuloy po tayo. Bakit po? Dahil tayo po nagtitiwala sa Diyos na tumatawag po sa atin. Amen po ba? Samantalang ang ibang mga ministry, ang ibang mga tinatawag sa ministry, mga na pastor, nasa ibang mga denomination, mga kapatid, nung nagkaroon po ng COVID, sila po ay nagsipag-resign. Bakit? Dahil wala ng 30,000 allowance. Salamat dahil wala tayong allowance before. So we learn na we can serve God with or without money. Amen po ba? Hello? But the point is, bakit kinakailangan namin pagdaanan ang mga bagay na ito? Katulad na sinasabi ni Moises, hindi naman kami ang umiri sa inyo. Amen po ba? Hindi po nagre-reklamo si Pastor Edma. Binabahagi ko po yung nararamdaman ni Moises. Sabi ni Moises, Lord, bakit kinakailangan of these 3 million people, ako ang magpasan ng kanilang burden? Saan ako hahanap ng karne para ipakain sa kanila? Patayin mo na lang kaya ako, Lord. Kung ganito rin lang naman, pinapahirapan mo ako. Imagine niyo po, 1 versus 3 million. Sabi ng one of the preacher na akin po napakinggan, kung ikaw ay mayroong 10 pinapangunahan, ibig sabihin 10 tao ang iyong pakikisamahan. Iba't ibang karakter yan. Iba-iba ang pamamaraan dyan. Iba-iba ang handling mo dyan. So kung sa JCC ay unified, meron tayong 1:150, 1:150 din ang adjustment ni Pastor. Hello? Imagine niyo po si Moises. 1:3 million only men. Hindi po, di ba? Kaya mararamdaman niyo po ang damdamin ni Moises, kapatid. Verse 16 to 17, naunawaan ng Lord si Moises. Naramdaman ng Lord yung pain, yung frustrations ni Moises. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, ramdam ka ni Lord, kapatid. Huwag ka na lang magreklamo. Ramdam ka ni Lord. Kung pwede mo sabihin, Lord, alam mo yung sitwasyon ko. Lord, nakikita mo ako. Lord, alam mo yung bubong namin, tumutulong na. Di ba, Mother? Lord, alam mo yung amin pong mga kalagayan. Na huwag ka na lang magreklamo. Sabihin mo na lang kay Lord, Lord, yuhu! Alam niyo po kami. Amen po ba? Nalaman ng Lord. Ano po nangyari? God provided a solution. Ang sabi ng Panginoon, okay, sige, pumili ka ng mga elder, ng mga leaders, ng mga officers sa kanya-kanyang mga angkan, no? Dalhin mo sila sa camp of meeting or tent of meeting at doon isasalin ko yung iyong anointing sa kanila para hindi na ikaw ang magdala ng burden. Amen po ba? God provided a solution. So what are the guiding principles, mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan ngayong umaga? Number 1, God's people will not be immune to God's anger. Tandaan po natin to. Hindi po tayo immune sa galit ng Diyos. Yes, the Lord will protect us. The Lord will cover us with His mercy because the Lord has forgiven us. Amen po ba? By the grace na ipinakita sa atin ng pag-ibig ng Diyos, dahil sa pamamagitan ni Kristo ng kanyang dugo, kinukuveran po tayo ng Panginoon mula sa puot ng Diyos Ama. So we become friends. No? We become children. We become adopted children of God. Kaya ngayon ay nararanasan mo yung grasya, yung pag-ibig ng Panginoon, yung pag-iingat ng Diyos. But if you continue to live the life of being ungrateful, ng pagiging reklamador, the Lord's anger might burn against you. Remember that He disciplines His people. Amen po ba? In His discipline, hindi po masarap. Hindi po masarap. Magkaiba po, mga kapatid, ang tinitest ka ng Diyos, dadaan ka ng crushing moment. Pakinggan niyo po ito. Bilang mga anak ng Lord, we are going in the journey na kung saan yung ating mga karakter ay i-refine ng Lord. Okay? Kung kulang ka ng patience, bibigyan ka ng pagkakataon na i-practice mo ang patience. Padadalahan ka ng Diyos na makukulit. Tignan mo yung katabi mo. Mukha po ba? Baka yan ang padala ng Lord? Na? When you
have to learn to be forgiving. There will be moments that you will have to be offended by many to learn to forgive. Amen po ba? Testing po ang tawag doon. Okay, refinement. But when you live a life ng pagiging reklamador, okay, pagiging mayabang, pagiging arrogant, the Lord will crush you. Ano sabi ng Lord? He humbles the proud. He will crush you. He will discipline you. No? At kung hindi ka pa rin matuto, alam niyo po ba? He will outcast you. Bakit po? Dahil mahirap kapag ang kupunan ng mga believers ay masamahan ng mga taong reklamador. Amen po ba? He will expel you. Totoo po yun. No? Palalayasin ka ng Diyos. Alam niyo po, ang Israel, sila po ang unang beneficiaryo ng salvation. But because of their stiff-neckedness, matigas ang kanilang mga ulo, kapatid, the salvation first received by the Jewish or by the Gentile. Amen po ba? Na-extend sa Gentile ang salvation na una nang ini-enjoy dapat ng mga Jewish. Are you with me? No? Sila po ang nangyari, sila po ang last na remnant ng salvation or redemption ng Panginoon. Tingnan niyo po ang nangyari ngayon sa Israel. Iilan pa lang po sa kanila ang convert. No, iilan pa lang po sa kanila ang nakakilala sa Panginoon. No, in the last days and the last minute, babalik po sa kanila ang evangelism, ang proclamation ng gospel at magkakaroon po ng revival sa Israel. Amen po ba? And that happens when the end is about to happen. Okay? So, God's people will not be immune to God's anger. We may anger God. We may provoke God's anger and invoke punishment. Amen? So sa pagiging ungrateful, mga kapatid, sa pagiging reklamador, maaring yun ang magtulak para magalit ang Diyos sa atin. Hindi po tayo immune sa puot ng Panginoon. Number 2, God's ministers can intervene. Dito po papasok na ang mga lingkod ng Diyos, it could be pastors, it could be ministers, it could be you. Lahat tayo ay lingkod ng Panginoon. Amen po ba? No? Tayo po ay maaaring mag-intervene. Sa paano pong paraan? Prayer. We pray for protection not from the enemy, but against or from the wrath of God. Hello. Church, madali pong nakatingin na ito yung gawa ng kaaway, ito yung gawa ng demonyo, ito yung gawa ng mga makasalanan. Okay? Madali po natin ma-determine, ma-detect, mga kapatid. But sometimes, nanineglect natin na kapag tayo or yung mga mahal natin sa buhay nagpapatuloy sa kasalanan, it is the Lord who might be working against them or against us. Amen po ba? At sasabihin natin, gawa ito ng kaaway. Let us examine. Baka naman, you are living a life that is provoking the anger of God. Kaya po tayo bilang mga ministers, especially pastors and leaders, our job is to pray for the congregation. Our job is to pray for God's people. Our job is to pray for every family and relatives na meron po tayo who might be provoking God's anger at nagtatawag at naging dahilan na dumaong ang punishment ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, malaki ang role mo. Hindi lamang pong pastor, hindi lamang po ang mga leader, lahat po ng mananampalataya ay meron pong obligasyon to pray. No? Prayer for protection against the wrath of God sa pamilya, sa mga mahal sa buhay na nagpapatuloy sa makasalanang gawa. Especially sa mga taong nagre-rebelde, nagre-reklamo sa kabila ng lahat ng kabutihan ng Diyos.
mga kapatid. Amen po ba? No? So, number 3, God is the one providing solutions. Ito po ang kabutihan ng Panginoon. Sa kabila po ng nagre-reklamo sila, sa kabila po na naiinis na si Moses, pagod na si Moses, dahil nauunawaan ng Panginoon ang damdamin, ano pong ginawa ng Panginoon? Nag-provide po siya ng solution. God understands the burden. He understands the burden, but not the sin. Nauunawaan niyang pagod ka na, nauunawaan niya yung mga pagkakataon na frustrate ka. Pero hindi niya kailanman uunawain at itotolerate kung pipiliin mong maging makasalanan at magrebelde sa Kanya. Tandaan po natin yan. Hello? Alam ng Diyos, by the time na ikaw ay burdened, ano po ang trabaho natin when we are frustrated, when we are burdened? Sabi ng Biblia, call upon the Lord. Hindi para magreklamo, call upon the Lord para humingi ka. Para ikaw ay kanyang pagpalain dahil anak kanya. Amen po ba? Magkaiba po yung paghingi sa pagrereklamo. Tandaan niyo po yun. No? Magkaiba po yung lalapit ka kay Lord para hingin yung kanyang pabor, para tignan ang iyong sitwasyon, abutin ka sa iyong kalagayan, sa lumapit ka sa Panginoon, pero nagko-complain ka. Magkaiba po yun. God understands the burden, but never the sin. He understands your frustration, but He will not tolerate your being ungrateful. No? Frustration is not sin. Hindi po sin ang ma-frustrate. Hindi po sin ang ma-disappoint. Hindi po sin ang ma-burden. Dumarating po yun sa atin. Being ungrateful is sin. Amen? In application, as servants, wrap up na daw. As servants of God, we have the obligation to pray for the people that God sends to us. We have to pray for them not only against the enemy, but also pray that they will seek to do the will of God and be spared from His wrath. Amen? Again, sabi ko nga, ang prayer natin is palaging, Lord, alisin niyo po sila sa makasalanang gawa. That's good. Lord, ingatan niyo po sila. How about praying, Lord, mahanap nila ang iyong kalooban, gawin nila ang iyong kalooban, sumunod sila sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong katuwiran. Amen po ba? Hallelujah. Obligasyon po natin yun, mga kapatid. Huwag po tayong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. The theology of the text, sabi ito, God has the power and authority to take life. Sabi ko kanina, He is the life giver, but remember, He is also the life taker. Amen? Sabi po sa awit, hiram sa Diyos ang aking buhay. No? So kung hiram na natin sa Panginoon yan, may mga pagkakataon at meron siyang karapatan na bawiin ang ating pong buhay. Amen po ba? It is not a sin of God to take life because He is the one who gives the life. It is sin for us to take life kasi hindi naman tayo ang nagbigay ng buhay. Amen po ba? No? God hears and understands us. Remember that principle. Nauunawaan tayo, naririnig tayo ng Panginoon. Ang ating mga panalangin ay dinirinig ng Diyos. So better to come to God and ask. Ask. Amen? Do not complain. Train yourself. Turuan niyo po, i-discipline niyo po ang iyong isipan, ang iyong puso na lumapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba, paghingi, pakikiusap, paglalambing. Amen po ba? Alam niyo po, ang term ko po sa Panginoon, Daddy. He is my Daddy. He is our Father. Amen po ba? No? Na pwede tayong maglambing kay Lord. Lord, alam niyo po yung aming sitwasyon. Lord, nakikita niyo po kami, Panginoon. Sabi nito, He hears and He understands. Sabi niya kang Moses, okay Moses, wag ka nang naiintindihan ko yung burden mo. Amen po ba? And He provides solution. Amen. He can take and provide things. So,
our response bilang mga anak ng Diyos. Una, maunawaan natin kung ano ba ang damdamin ng Panginoon. Gusto niya lumapit tayo sa Kanya nang meron pong pagpapakumbaba. Amen po ba? Ayaw po niya nang nagre-reklamo. Amen? His anger will burn sa mga taong reklamador. That's the heart of God. Gusto niya lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba bilang isang anak. Amen? And God is willing to give everything. Sabi ng Panginoon, kung anak ko nga, binigay ko sa inyo, ano pa bang hindi ko kayang ibigay? That's the heart of God. Kung anak ko, na pinakamamahal ko, binigay ko sa inyo, na kaya kong talikdan, namatay sa krus para sa inyo, ano pa bang hindi ko kayang ibigay? Kaya ko ibigay yung sibuyas. Kaya ko ibigay yung bawang na hinahanap nyo. Kaya ko ibigay yung pambayad ng utang. Yung pampaayos ng bubong. Kaya ko ibigay yan. Kasi yung anak ko nga binigay ko eh. Naunawaan tayo ng Panginoon, kapatid. Huwag lamang po tayo mamuhay ng pagiging ungrateful. Amen po ba? Every believer, sabi po rito, our response, sabi ito, we are charged with the same responsibility to pray for one another. Pray for one another. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Pray for one another. Let us pray and seek that God's protection will cover us and not His anger. Amen? Napakatindi po. Sabi mo sa katabi mo, ang tindi pala. Matindi pala ang ating obligasyon. Napakadami po sa ating paligid namumuhay sa reklamo. Amen? Lalo na nung nabalitaan na ang Department of Energy once a week na lang pumapasok, nag-half day pa. Lalo na yung ating pong mga government offices, 4 days na lang ang pasok sa isang linggo pero bayad ng 5 days. Hallelujah. Lalo na nung malaman natin billions and billions ang nawawala. Habang ang mga anak natin lumalaki, may utang na kinakailangan bayaran. Ang dami natin problema sa paligid. Amen po ba? Problema mo pa sarili mo. Sabi mo sa tabi mo, problema mo ba yun? Ang dami natin problema, mga kapatid. But you know what? Sa kabila ng lahat ng problema na yon, ang dami mong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Malakas ka. Nagtamasa ka ng pagpapala ng Panginoon. May pamilya ka, may bahay ka. Higit sa lahat, may buhay na walang hanggan ka. Pinatawad ka ng Panginoon, niligtas ka ng Panginoon. Amen po ba? We have so much to be thankful about. All that we need to do is to do our part, and that is to pray. Pray for one another. Amen. Pray for one another. Hallelujah.